naman pong accountability na nangyayari magmula noon hanggang ngayon Pagagalitan nila, mumurahin nila, katakot-takot at panghihiya, pero bibigyan pa rin po ng pera sa next budget season. Wala namang taon na ninyo binigyan ng pera yan Oo. Pero bago ho ninyo bigyan ng pera, kayo ba nagtanong ano na nagawa mo? Eto na ho to, wala na hong atrasan to para dun sa mga kasama natin dito sa PH Update na nagre-request na face reveal. Eto na ho, pagbibigyan ko na kayo. Ganyan ho kayo kalakas kay PH Update. Dito sa video na to, makikita nyo na ho ang tunay na pagmumuka ni PH Update. Eto na ho mga kababayan, face reveal. Yan na nga ba sinasabi natin? Ayun na nga mga kababayan, kumusta ho kayo lahat? Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Wala ho na-discontinued na ho yung ginagamit nating application. Kaya kailangan ho nating maghanap ng panibago. Nagpahinga na ho yun. Sinipa ko ho siya, di siya marunong gumawa ng reaction video. Yung lumang PH Update, wala na ho siya, umalis na. Endo na ho siya, Ako napapalit siya. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang pagkumpirma nitong si Senator Bato de la Rosa na itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dadalo sa Lunes. Excited na ho tayo sa Lunes. Handang-handa na ho tayo sa Lunes. Kinumpirma ho nitong si Senator Bato de la Rosa na dadalo sa pagdinig dyan sa Quad Committee, dyan sa gaganaping parallel investigation nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero bago pa ho mapasarap ang ating talakayan, siyempre, hindi ho natin pwedeng kalimutan yung ating mga kababayan na nagpapakulay dyan sa comment section. Unahan ho muna natin dito kay Ma'am Lisa San Jose. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Alaska, USA. Mega love shoutout. Salamat ho sa $10, no? Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa USA. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Senaida White. Ma'am Senaida White, ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Mega love shoutout. Paano natin ito si Ma'am Senaida White. Mega love shoutout din ho dito kay Arlene. Dito kay Ma'am Arlene Perez. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Mega love shoutout. Ayun na nga ho mga kababayan. No? Pero wag ho kayo ma-pressure. Pinapakita lang ho natin yung mga nagpakulay na yan para mapakita ho natin dito sa PH Update na talagang na-appreciate ho natin yung mga nag-extra effort sa pagsuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Ayun na nga mga kababayan, umpisan ho natin ang ating talakayan dito sa pagkumpirma nitong si Senator Bato de la Rosa na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dadalo sa darating na Lunes diyan sa gaganaping hearing kaugnay doon sa EJK, parallel investigation ng Senado. Ito na ho mga kababayan. Bisa na ho natin to. Game. Magsisimula na sa Lunes, October 28 ang isasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa kontrobersyal na War on Drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. At kabilang sa mga inaasahang dadalo sa investigasyon ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nagbigay na umano ng confirmation si dating Pangulong Duterte na dadalo ito sa pagdinig ng Senado. Sa isang larawan na ipinost kagabi ni Senator Bato, makikita na kasama nito ang dating Pangulo sa isang restaurant. Gayon din ang partner ng Pangulo na si Hanilet Avancenia at former House Speaker Pantaleon Alvarez. Nauna na rin kinumpirma ni Napakagandang balita ho niyan kung talagang dadalo ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi ho sinasabi nung kasama natin nga nag-endo na. Ang lagi ho niya sinasabi. Ang lagi ho sinasabi nung kasama nating nag-endo na dito sa PH Update. End of contract na ho yun. Wala na. Sinipa ako na ho siya. Umalis na siya. Mula ngayon, ako na ho makakasama nyo dito sa PH Update. No? Di ko alam kung hanggang kailan ako dito. Baka meron biglang dumating, bigla din ako sipahin dito. Ayun na nga, yung dating nakaupo ho dito, ibinibida niya, pagka dumating daw dyan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, masisira daw ho lahat ng argumentong binuo ng Quad Committee dyan sa House of Representatives. Tayo ho isang ayon doon sa mama na yun, no? Doon sa mamang walang pinagkatandaan na yun. Malamang sa malamang, masisira ho talaga argumento nila. Ito kasi si dating Pangulo Rodrigo Duterte, kilala naman ho natin yan pagdating sa mga ganyang klaseng usapin. Hindi ho niya basta-basta palulusutin itong si Rowena Garma at si Carolina Espinosa. No?
abangan na lang ho natin. Tayo ho dito sobrang excited na sa gaganaping hearing na yan dyan sa Senado. Tuloy ho natin. Senador De La Rosa na darating ang ex-president sa pagdinig ng Senado kahit sino pa ang mangungunang senador sa investigasyon. Sa naunang pahayag ni Senate Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel III na siyang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee, sinabi nito na nag-aalinlangan siya kung talagang dadalo si dating Pangulong Duterte. Gayunman, sinabi ng ilang senador na kung darating ang former chief executive ay bibigyan nito ng karampatang paggalang na mataas na kapulungan ng Kongreso bilang dating Pangulo. Ayon Ba dapat sabihin nyo dun sa kasama nyo, si Risa Hontiveros, mag-behave siya ng konti. Ay, hindi, sa bagay, kung itong si Risa Hontiveros, bigla niyang birahin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, baka masupalpal lang mo siya. Kaya, mas maigi kung ako sa inyo, para hindi mapahiya yung kasama niyong si Risa Hontiveros, pagsabihan nyo na, bago pa mag-umpisa ang hearing, sabihin nyo sa kanya, Sen Risa, mag-behave ho kayo dahil hindi ho kayo sasantuhin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. kay Senator Pimentel, kahit statement lamang ang ibibigay ng former president ay magpapasalamat pa rin ito. Depende na yun sa amin kasi kung ayaw naman magsalita ng tao tapos hindi naman pipilitin. We have to respect it. Inaasahan naman ni Senate President Francis Chis Escudero na irerespeto ng komite ang presensya ng dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment, pero aasahan ko, ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero bilang dating Pangulo ng ating bansa. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng war on drugs. Pero hindi ho natin maiiwasan yung mga tanong na medyo kargado, ika nga. Yung tipong kung papakinggan, hindi naman binabastos, pero kung bubulat-latin natin yung mga tanong na sigurado na manggagaling dito kay Senator Risa Hontiveros, merong talagang banat na medyo pambabastos kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Inaasahan na ho natin yun, pero again, kaya ho yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi ho basta-basta, baka hindi nga makakaisa yan si Risa kay Tatay Diggs. Campaign sa Lunes, October 28 ng alas 10 ng umaga. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayos, napakagandang development ho nun, no? Kung itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte talagang dadalo dyan, magiging kapanapanabik ho ang tagpo dyan sa Quad Committee. Abangan ho natin yung mga susunod na kaganapan. Ito, remind ho tayo ni Luistro kung bakit natin nararanasan yung mga ganyang klaseng pagbaha sa ating bansa ngayong mga panahon nito. Pakinggan ho natin itong si Jinky Luistro. Ito talagang si Aling Jinky, oo. Realize, whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. Oh, palakpakan! Lahat daw ng nangyayaring baha, yung mga flood control na palpak, hindi mangyayari yan kung hindi sa leadership nitong si Martin Tambaluslos. Palakpakan. Ano to? Ay, mga linalaglag mo yung amo mo, akala ko bang pinakamagaling, nagmamahal sa Pilipinas. Dito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Ayun naman pala, akala ko bumabagyo. Tinutukoy ho pala niya yung mga ayuda. Ito naman si Congressman Jinky Luistro. Linawin niyo ho. Napagkakamalan ho kayo It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Laugh trip po talaga to si Luistro. Hindi ho nila alam na maaga ho silang babalikan ng tadhana, di ba? Akala nila, wala nang darating na problema, yung tipong enjoy na enjoy lang sila. Kailan lang ho yan? Noong isang buwan lang ho yan. Di man ho nagdalawang buwan, pinakita ho ng tadhana kung gaano kapalpak itong administrasyon na to. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Hindi ho dahil kay dahil kay Juan de la Cruz na nagbabayad ng tax. Dahil lang ho yan kay Speaker. Hindi, mamaya bibihim na tayo. Ito naman ho kasi si Aling Jinky. Paano ba yan?
Kaya napakalalim ng baha at talagang kulang na lang malubog ang buong Luzon dahil din ho ba yung kay Speaker? Tuloy. Kaya may patubig! Pogi ho ba? Napopogihan ho ba kayo sa kay Di ba balbas pa lang? Hindi uubra si si Dan Fernandez, yung papogi-pogi ni Dan. Hindi uubra kay PH Update yun. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, malayo ho. Malayo ho. Hindi siya uubra dito. Dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon. Dahil ni Speaker. Dahil ni Speaker. Panahon ng Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video na to, magsiseryoso na to tayo. Dahil kailangan nung seryosohin itong mga ganitong klaseng usapin. Dito sa bahagi ng video natin na to, nagbigay ho ng komentaryo itong isa sa mga iniidolo natin, itong si Manong Ted Filon, sa mga nangyayaring kabalbalan ngayon sa ating bansa. Doon sa mga hearing, sa mga walang kamatayang hearing, kaugnay dyan kay Alice Gook, at kung kani-kanino pang mga controversial na topic ngayong panahon na to. Pero itong mga ganitong problema, for example, itong flood control, hindi ba tatanungin yan dyan sa House of Representatives kung sino yung mga contractor ng mga itinayong flood control? Dapat ho kasi nating malaman yun Dapat malaman ng sambayan ng Pilipino dahil pera ho natin ang ginasta dyan. Ngayon, meron hong karapatan si Juan de la Cruz na magtanong, usisain at kailangang ipaliwanag ng mga nanunungkulan kung saan napunta, kung sinong nambulsa. Doon sa mga na yon, doon sa mga pondo na yon, di ba? Ito, game. ating Pangulo. Ay. Sa But, shut up ka na. Daldal mo na, Luis Troy. Dito na ako kay Manong Ted. Game. Nagkamali man tayo ng inidolo, huwag na tayong muling magpapabudol. Veteran news reporter Ted Filon, pinatamaan si President Bongbong Marcos Jr. Umabot na sa mahigit sa 5 million views across social media platform ang naging patama di umano ng veteran journalist na si Ted Filon sa administrasyon ni President Marcos Jr. Sa kanyang programa, tila idinaan ni Ted Filon ang kanyang mensahe sa administrasyon na pakiwari hindi na raw natuto sa pagkakamali ng kanyang ama at tila balak pang ulitin kahit na maraming Pilipino ang magiging kawawa. Tunay nga raw na noon pa man ay dapat makinig na sa dating Pangulo dahil kung nagkataon, hindi raw sana nabudol ang mga Pilipino. Gayunpaman, ang mensahe ni Ted Filon ay nag-iwan sa kanyang mga tagapakinig ng aral na ipaglaban ang karapatan bilang tao dahil ang boses mo bilang Pilipino ang magpapalaya sa mapangsupil na gobyerno. Panoorin ang full video. Ngayon, ito naman ang panata laban sa mga nambubudol sa Pilipino. Nako. Mga nambubudol sa Pilipino. Ngayong mga panahon na to, marami ho yung mga yan. Isa lang ho yung si Marcos Jr. At ano lang ho yan sa tingin natin, meron hong puppet. Di ba nung panahon ng eleksyon, ang puppet itong si Lenny? Ngayon ho, ang totoong puppet, itong si Marcos Jr. pala. Di ho natin na di ho natin na-anticipate na talaga pala ang totoong puppet, hindi ho si Lenny. Ang totoong puppet ho pala, walang iba kung hindi itong si Marcos Jr. Magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamalabis ng mga taong ng mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan. Sa matikas na saludo para kay Manong Ted. Ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino. Binabanatan na ho nitong si Manong Ted, yung bagong Pilipino. Wala ho kasing kakwenta-kwenta yung yung slogan ng bagong Pilipinas. Puro ayuda, puro baha, puro korupsyon. Mantakan nyo ho yun, bilyong flood control, hindi ho natin malaman kung saan napupunta yung mga yan. Magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal. Ito si Manong Ted, walang takot no? Hindi ho siya natatakot kung balikan siya nitong si Marcos Jr.
Hindi kasi ano yung mga yan, mabibigat ho yung mga yan. Hindi yung kaya lang balikan nitong administrasyon na to o kung sino man sa administrasyon na to o kung sino man sa nagdaang administrasyon o kung sino man sa mga dating opisyal ng pamahalaan, si ano lang, si Percy Lapid na. Ang kaya lang mo nilang balikan si Percy. Siya ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sambayanan. Hindi pa pala nag-uumpisa. Etong si Showbiz Fanatics nag-aano pa lang ho pala. Kala ko nag-uumpisa na introduction pa lang ho pala tayo. Saludo talaga kay Showbiz Fanatics, magaling. Ako ho'y nagpapasintabi lang sa mga kagalang-galang natin ng mga mambabatas. Kasi for example, si Mick Subiri. No? O sino pa? Si Joel Villanueva. Sasabi, reclamation pa more. Di ba? Sabi nila. Ay nako, matagal na pong debate yan. Papayagan ba yan o hindi? Pinayagan na po. Ang pamilya po ng isang senador, may reclamation project yan. So siguro maganda tanungin nyo mismo yung kapwa nyo senador. Oy, senador, reclamation ka pa more? Ay, bakit lumalayo pa sila? Alam nyo yung reclamation sa mga hindi aware sa reclamation, yung parting dagat o ano yan, aanuhin ho nila, hukayin nila tapos lalagyan nila ng lupa. Parang i-extend ho nila yung kalupaan ng Pilipinas. Reclamation ho yun. Yung ginawa ho ng mga Chinese diyan sa West Philippine Sea, 'di ba? Nagtayo sila ng mga base doon. Yun, ganun ho ginawa ng yung mga ibang senador diyan, yung pamilya ho nila, meron ganyan. Meron sila reclamation. Ay, ganon? Yes, ma'am. Di po ba? Magpakatotoo po tayo sa isyong ito. Ano ba problema dito? Di ba? Sa isyong ito, ano ba? Ano ba ang problema? Kawalan ng plano? Mukhang hindi kasi may master plan na po. Mga kapatid, pag pinag-usapan po natin dito ang master plan, ang master plan na po ito, pinondohan pa po ito kasama mga kaibigan. Okay, dahil po sa pinsalang iniwan ni Ondoy at ni Pepeng noon, ang ating pong pambansang pamahalaan sa tulong po ng World Bank gumawa ng Metro Manila Flood Management Master Plan. Itong master plan na ito ay patutupad sa loob ng 25 taon. Ito yung blueprint o detalyadong gabay para tugunan ang problema ng baha sa Metro Manila at karatig lugar. As a matter of fact, nagkaroon pa po ng National Economic and Development Authority Master Plan Approval. Grabe naman yan, meron pang ganon. Grabe naman, talaga palang pinag-aralan yung yung flood. Ang pag-aaral lang ho nila, nandun lang ho sa flood. Pero pagdating sa control, wala ho sila doon. Hindi ho nasama. Tanong natin kay Manong Ted, kung yung control ba, nasama sa budget. Mga hanggang doon lang ho tayo sa flood. Mismo, dito po sa sinasabi po na ginastusan na study. Nagkaroon din po ng flood summit mismo. Naku! Mantakin nyo yan, meron pa hong flood summit? Meron pa silang nalalamang flood summit? Mga representante, kapag pinag-usapan natin ang plano, may plano. May master plan na. Pera? Pondo? Yung ba ang kulang? Hindi. Dahil, mga kapatid, sa record mismo. At sino ba nag-a-aproba nito? Hahanapin nyo yung pera, pero kayo nag-a-aproba, di ba? Sa pagbibigay ng pera. Ang sisti nga kasi, wala pong accountability na nangyayari. Hindi po ba? Ngayon po, focus na naman po wala muna ngayong pogo. Wala munang Alice Goo ngayon. Dito tayo nakafocus sa baha. Ngayon, aaraw isang Yari kayo ngayon. Wala na kayong pantakip ng butas. Si Alice Goo kasi napakalaking band-aid niyan Ini-stretch ho nila yung issue ni Alice Goo. Pagka merong, for example, kay OJC, Alice Goo, hanapin natin, hulihin natin. Ganun ho ginagawa nila. Kung baga pantakip ng butas, tapos na ho si Alice Goo, nakakulong na. Paano nyo pa SSC nyo? Panis na ho ang issue. O yung kay Pastor Apollo Kibuloy, wala na rin ho. O ngayon, ang sinusubukan nilang pantakip sa butas, yung nahuli nilang tulak dyan sa Malacanang compound. No, malapit sa area ng Malacanang. Yun yung ginagusto nilang pantakip sa butas. Mantakin yun, mismong bahay ho nila, sinusunog na nila para hindi lang mapag-usapan yung flood control. Labo, di ba? Mantakin, real talk yung mismong nila, yung mismong kabahayan nila dyan sa Malacanang, pinagmumukha na ho nilang alamak ng illegal na droga para i-headline ng mga ng mga mainstream media na merong nahuling tulak diyan sa Malacanang compound.
Yun ang totoo doon, mga kababayan. buwan, malilimutan po na naman ito. Hahanapin mo na naman si Alice Goo. Hindi ba? Ganto po at ganto tayo lagi sa bayan na ito eh. Nakakainis na, di ba? Nakakapagod na. Pero anong gagawin natin? Pwede bang mag-live muna bilang Pilipino? Ay, huwag masyado matagal. Nakakainis. Pwede naman, Manong Ted. Yung dati nakaupo dito, pinalib ko na eh. Pinalib ko na siya eh. Ano na daw siya, magbabakasyon mo muna. Kaya ako muna papalit. Pero one of this day, babalik din mo siya dito. Nga, di ba? Ay, sinabi mo sabi ba? ko nga sa iyo, mga kapatid, nung pong unang panahon. Ay, tanungin ko na lang yung mga kasama natin dito. Ano, pababalikin ko pa ho ba yung kasama natin? O ako natitira dito? Ako nabibira dito? Mahinang klase yung kasama ko eh. Masyadong mabait. Dito ho, wala na ho tayong bait, no? Talagang bibira na ho tayo dito. Di naman ho tayo magpe-face reveal kung hindi ho tayo bibira na matindi, di ba? Hindi tayo magpe-face reveal. Ng aming segment sa Hoy Gising, kasama si Corina at maging si Chris Aquino. Kasama namin si Chris Jan. Tapos naging si Ruth Abaw. And then si Jel Relos. Ayan. Hoy Gising. BLT. BLT. Basura, lubak. Okay. Basura, lubak, tubig. Ayun, yun eh. Kasama ho. BLT. Noon pa po pinag-uusapan yan eh. Yung isyong yan eh. Itong baha din po, mga kapatid. Sino pa presidente noon? Si Cory Aquino. Mga kapatid, ito po pag-usapan natin ng pera. So meron ka ng master plan. Wala ka ng problema doon. Ang bayan gumasta na po ng master plan. Correct. May gastos yan eh. May pag-aaral yan eh. Pera. Bilyon. Magkano ho ba ang pera? Doon pa lang ho sa doon pa lang sa kumbaga feasibility study, kung paano yung mangyayari doon sa master plan na yon, yung kumonsulta sila ng mga yung mga eksperto, nagbayad na ho tayo ng bilyon-bilyon doon pa lang ha. Tapos meron na ho tayong plano, may pondo, i-implementa na lang. Sa sobrang bangago ng administrasyon, implementation na lang, ay sa bagay, di ho sila bangag, mga kurakot ho sila. Nailaan na so far, dito nga po sa mga flood control projects na ito. For last year, mga kapatid, ang binabanggit nila dyan, 2024 budget, magkano? 2024 budget, 450 billion pesos. 450 billion pesos. Mga kababayan, kaya yung sinasabi netong si mahigit 300 araw lang naman yung di ba, yung isang taon. Mahigit 400 ho yung gastos natin dyan sa flood control. Kaya tama yung sinasabi nitong si Senator Joel Villanueva. 1 bilyon kada araw ang winawaldas galing sa pera ng mga taxpayer para hindi ho sana tayo bahain. Kaso ang problema sa sobrang kabangagan at kakurakutan ng mga politiko ngayon, hindi ho natin nakikita yung resulta na dapat sana ihati-ihatid noong 1 bilyon kada araw na winawaldas ng administrasyon na to para dyan sa flood control na yan. Palakpakan ho natin sila. Baka mapapaseryoso din ho ata tayo dito. That's for nationwide. Oo. Walang detalye dyan kung magkano po ang for NCR. Ang sabi po ni Ginoong Bonoan, ang flood control projects ay sa Metro Manila. Pero Huwag na ho tayo mag-ambisyon na mawawala ang baha. Hindi po. It's a given. Okay? It's a given dahil po sa una, mga kapatid, una, ang ilang mga bayan sa Metro Manila lubog na. Tumataas po ang tubig sa dagat, lubog na po ang ilang mga bayan, at talaga po may mga bayan, Navotas, Malabon, yan ho yan. Yan Malolos na iyan, Hagonoy na iyan. Opo, hindi na po yan makakaahon sa baha. Ang pinag-uusapan lang po dito ay yung pong hindi na mapagtaas. Kumbaga talagang tanggap na ho na yung mga lugar na yan, bahain kasi mababaho talaga. Once na umulan, sa ayaw sa gusto nila, dyan mag-accumulate yung tubig. Kaso, doon ho papasok yung mga pumping station na kabilang doon sa flood control master plan. Ngayon ho, pag bumaha na pagkatapos bumaha after few hours minutes lang ho siguro, bababa na ho kagad yung tubig. Pero dito ho sa nangyayari na to, umaabot ho ng 48 hours, baha pa din. Ibang klase talaga Parang tubig. O kaya po naman mabawas-bawasan lang po. At hindi na rin po maiaalis na dahil po din sa kawalan ng National Land Use Act, ang mga kabayanan po dito ho sa Rizal, yun na po yan. So hindi na po mawawala itong baha na ito. Wala pong flood eradication project.
Walang ito? ganun. Flood control na lang ho, di ho ba? So pera pinag-uusapan natin. Dito pong nagdaang taon mga kapatid, ha? Opo. Ang pera pong inilaan para po naman sa flood control project for Metro Manila alone ay 147.5 billion. Last year yun. Kaya nga ang tanong din natin, yung nga, saan napunta yung pera? Okay. Isa-isahin ko lang po ito, mabilis lang. Babalikan ko lang po yung 2016 at 2017 hanggang sa last year na budget for flood control management program ng DPWH, particularly po dito nga sa area po ng NCR. Okay. For 2016 and 2017, 131.9 billion. 2018, 127.7 billion. 2019, 90.7 billion. 2020, 90.1 billion. 2021, 101.8 billion. 2022, 129 billion. Last year, 183 billion. Hindi pa kasama dyan mga kapatid yung pong mga proyekto na nakalaan po for Metro Manila Development Authority alone. Kagaya po ng 541 million na ibinigay po ng World Bank at Asian Development Infrastructure Investment Bank para po sa MMDA. Pag pinagsama-sama po natin ang lahat ng ito, trilyon na po ito eh. Diba? So tama naman, diba baby girl? Hanapin po natin saan napunta yung pera. Oo. Correct. Pero ngayon nagtatanong kayo, kapag nawala yung baha, bibigyan nyo na naman ng pera. Sino ba nagbibigyan ng pera dito? Eh di Kongreso. Kayo hinahanap mo saan napunta yung pera. Okay. Sige, so may hearing sila. Sasabunin nila itong mga ito, mumurahin itong lahat ng mga taong ito, mga incompetent kayo, mga inutil kayo, bla bla. Kabisado ho nitong si Manong Ted, yung karakas nitong mga krokodil dyan sa House of Representatives. Alam na alam ho niya, papunta pa lang itong mga aso ni Tamba, kabisado na ho niya. Ganyan, dapat. Yung senaryong sinasabi sa atin, itong si Manong Ted, ipapatawag pa yung mga head of agencies, di ba? Ipapatawag pa yan sa DPWH, yung sa MMDA, o kung sino man yung mga ahensya ng pamahalaan na konektado dyan sa paggawa ng flood control na yan. Paano? Ngayon nga ho mga kababayan, ika nga nitong si Congressman Rodante Marcoleta, nakakabinging katahimikan. Wala ho tayong naririnig dito sa mga congressman o mga senador. Yung tipong tatanungin nila yung DPWH, napakalaki ng ginagasta natin araw-araw. Bakit walang nagiging resulta, di ba? Ngayon ho, abangan ho natin sa Lunes kung gagawa ng eksena etong mga aso ni Tamba para tabunan etong gaganapin pagdinig sa Senado. Pero sa tingin ho natin, maagang magpapapresko niya mga aso ni Tamba. Kagaya ng ginawa nila noong Lunes, talagang ang aga ho nilang sinagot yung mga punto de vista ni VP Sara. Kaya bago siguro mag-umpisa yung hearing sa Senado, nakaalagwa na itong mga walang yang aso ni Tamba na to. Bla 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 bla. Sa next budget season, bibigyan nyo ulit ng pera. I mean, hello? Okay lang, at least nag-trend. Pero sa Senado, sabi naman nitong si Senator Joel Villanueva, sasabunin daw ho nila yung DPWH. Tatanungin nila kung saan dinala yung ginasta para sa flood control na yan. Abangan na lang ho natin yung magiging budget deliberation pag nag-resume ng session dyan sa Senado. Trending sila pagka may mga, di ba? May mga inaway-away sila sa hearing, may mga pinagalitan. Pero ang tanong din, meron ba napaparusahan? Magpakatotoo po tayo dito, di ba? Sigurado yan, congressman mag-iimbestiga, senador mag-iimbestiga. Lalo na po itong mga re-electionista ngayon. Mag-iingay. Alright? At yung mga gusto pong maging mas pogi pa. So definitely po, makakapanood na naman tayo ng malaking sarswela. Ay, sinabi mo. Kasi wala na. Malaki-laking sarswela ang papanoorin natin, Manong Ted. Kaya, yung mga Pilipino, ganun lang naman Di ba? Kahit na malubog na lahat ng kagamitan nila sa kanilang pamamahay, kahit na ano pang mangyari sa kanilang mga kabuhayan, pakitaan lang ho sila ng, pakitaan lang ho sila ng sarswela dyan sa House of Representatives. Solve na ho yung ating... Ganun ho, totoo yung sinasabi na yan, itong si Manong Ted Filon. Totoo ho yan. Kaya dapat, tapusin na ho natin itong mga ginagawang kabalintunaan na to ng ating mga congressman. No? Kung wala rin lang na mga patutunguhan yung mga hearing, walang masasampahan, walang hindi maisa sa ayos yung batas, wag na lang.
wag na lang mag-hearing. Kaso ang problema, talagang di ho nila aayusin yung batas. Kasi gumagana ho yun para sa advantage nila. Halimbawa, ngayon, election season na yan sa mga susunod na buwan. Yung pondo na pwede ho nilang mahuthot dito sa taon na to, talaga hong sisip-sipin ho nila lahat yan. Wala ho silang ano dyan, wala ho silang, kung maaari, hindi ho sila magtitira. Hindi ho talaga sila magtitira. Ganyan ho kawalang yayang mga politiko na yan. Kasi kung titingnan lang ho natin, pagkaupo pa lang ho ng mga congressman na yan, hindi naman ho nila tinitignan kung ano yung maitutulong nila doon sa kanika nilang mga distrito. Kaya 'di ba, yung mga mahihirap na distrito, pagdating ng kanilang congressman, bago umalis yung kanilang congressman, ganun pa rin ho ang kanilang pamumuhay ng kanilang mga constituent. Kasi hindi naman ho nila talaga hindi naman ho priority yung pagtulong sa kanilang mga constituent. Ang priority ho nila kung paano sila mananalo ulit sa susunod na eleksyon. Kaya pag upo pa lang ho nila, yun ho tinatrabaho nila. Yung pamimigay ng ayuda, isa ho yun sa mga kasangkapan para magkaroon sila ng name recall. Pero hindi naman ho yun para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Para ho yun sa kanilang political interest sa mga susunod na panahon. Yun ho yun mga kababayan. Kaya para doon sa mga nabahaan ngayong mga panahon na to, mag-ingat ho kayo. Huwag ho kayong kung sino ho yung pinakamaraming binibigay na ayuda at pinamimigay na pera, yan ho dapat ang wag yung iboto sa susunod na eleksyon. Naman pong accountability na nangyayari magmula noon hanggang ngayon Pagagalitan nila, mumurahin nila, katakot-takot at panghihiya, pero bibigyan pa rin po ng pera sa next budget season. Wala namang taon na ninyo binigyan ng pera yan Oo. Pero bago ho ninyo bigyan ng pera, kayo ba nagtanong ano na nagawa mo? Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, Galit na ho itong si Manong Tek. 6 to 10 a.m. Hello, I'm back. Actually, almost a year ata na hindi talaga ako nag-upload na dito kasi hiyang-hiya ako sa mga upload ko before. Dami ko pa namang ginagawa. Ang gawin mo, madam, kung nahihiya ka, burahin mo na. Marami yung ganyan, marami yung nambura ng ng mga video. Nahihiya sila dun sa mga pinaggagawa ng panahon ng eleksyon. Parang talaga manalo siya. Tapos biglang ganyan na nga. Actually, sinuportahan ko lang naman siya dahil nandiyan niya si Inday Sara. Hindi talaga sa kanya ako nagsusupport. So sa mga inaaway ko before, sorry na talaga. So nabudol. Madam, napatawad na kita. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ng ating reaction video. May lakad ho tayo bukas, no? Medyo magpa-family day ho muna tayo bukas. Medyo, siguro, hapon na ho tayo mag-upload siguro bukas, no? Marami ho tayong inaasikaso ngayong mga panahon na to. Pinapirma ko pa ho ng ano yung pinaalis ko dito. Baka bigla siyang bumalik Gusto niyo pa ho ba makita yung mama na yon? Wala ho yun. Mahinang klase yun. Sinipa ko ho siya palabas nitong studio. Sabi ko, labas ka dyan. Wala kang karapatan dito, Brad. Hindi nga ho marunong mag-hait Tingnan nyo naman yung si atin. Talagang ika nga nitong si Sir Marlon. Very tidy tayo. Ayun na nga, shoutout sa lahat ng mga kapanalig natin, sa mga kasama natin, sa mga nagpapakulay dyan sa comment section. Mabuhay ho kayong lahat. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Sa mga susunod na araw, marami pa ho kayong mga aabangan na nagagawin natin dito sa channel. At doon sa mga ibang channel natin, baka uploadan na rin ho natin ng kung ano-ano sa mga susunod na panahon. Ayun na nga, maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. To God be the glory. Hasta la vista. Maraming salamat ho.